Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, kumusta po kayo? So for today's vlog, ito pag-usapan natin about dito sa narinig natin mula kay Kalingap Rob dito sa vlog ni Dr. Love. Pero bago natin simulan yon, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs, at supportahan din po natin Dr. Love. So, eto nga mga kasukay, mga kalingap, ano yung masasabi natin about dito? Tara, panoorin po muna natin ang video na ito. Ha? Masunod si Biansi. Masunod? Kailan? Baka magsusunod na araw. Sunod na araw? Pinapunta ko na dito at marami nag-vlog doon ay. Pinapunta ko. Pinapunta mo na? Oh, marami nagbibideo kasi. Pampihira. Ako ko dito ka na lang magkaroon sa Lasal. Sa Lasal na lang. Adyan sa ano? Manila Doctor. Westy, ganyan. Oo. Tourism. Dito naman natin siya. Oo nga. Dito. Asa na ba yung sila? Tinawagan ko. So, eto na nga mga kasukay, mga kalingap, no? Narinig natin dito sa vlog ni Dr. Love about doon sa sinabi ni Kalingap Rob about dito sa, sabi niya gusto niya dito na lang mag-aral sa Manila itong si Bianse kasi marami daw yung laging nagbibideo dito kay Bianse. So para sa akin mga kalingap, hindi naman to officially, no? Kumbaga nabanggit niya lang yan para reminder lang sa mga laging nagbablog dito kay Bianse o laging binibidyohan si Bianse na hindi naman dapat na videohan, no mga kalingap, dahil alam natin may rules tayo na sinusunod, no, na bawal videohan, lalo na especially mga beneficiary ni Kalingap Rob dahil iniiwasan nga na laging nasa vlog, no, yung kasi alam natin beneficiary yan ni Kalingap Rob, so iwasan natin na i-vlog kasi kapag laging napapanood sa ibang vlog itong si Bianse, syempre yung mga tao hindi na masyadong excited, no. Gusto natin gusto ni Kalingap Rob na yung minsan huwag nating i-vlog, antayin natin sa kanyang channel para marami yung nakakamiss, no, kasi kung lagi na lang nandiyan nakikita natin kung kani-kaninong mga sino yung mga nag-upload, eh hindi naman po maganda, no, kasi parang magsasawa din naman yung iba dahil syempre gusto natin na yung ano tayo, yung ma-miss natin yung about dito kay Bianse, eh syempre bawal naman po talaga na i-vlog si Bianse, no mga kalingap, bawal na bawal kasi siya ay beneficiary ni Kalingap Rob. Kung may mga okasyon, yun, pwede po yun, pero kung yung halimbawang nakasalubong mo, nakita mo at iba-vlog mo na ikaw lang, hindi po pwede yon kasi alam natin na may rules tayong sinusunod, no mga kalingap. Okay lang kapag may mga okasyon, pinapayagan naman po mag video, pero kung lagi nating i-vlog na hindi naman walang mga okasyon, yun ang hindi maganda. So parang yung sinabi na yun ni Kalingap Rob is warning lang, no? Parang binibigyan lang ng warning yung mga palaging video dyan. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga nag-video palagi kay Bianse, no mga kalingap. So parang warning lang yun, parang sinasabi lang ni Kalingap Rob yun para iwasan natin. Kasi kapag ganun na nangyari, mapapalayo halimbawa si Bianse, o di wala nang iba-vlog kay Bianse kasi nasa malayo na siya. So sa tingin ko naman, kung halimbawang sinabi yun ni Kalingap Rob na may ganun, parang nagwa-warning lang siya. Hindi naman ibig sabihin doon na talaga mag-aaral yan si Bianse sa Manila. Kaya nga dyan pinag-aral para malapit sa pamilya, no? Kasi syempre gusto din naman ni Bianse na hindi siya mapalayo sa kanyang family. Kasi kapag sa Maynila na malayo na, no? Hindi kagaya dyan na kapag walang pasok, nandun siya umuwi, no mga kalingap. So iwasan na lang natin do sa mga pala-vlog dyan kay Bianse, iwasan na lang natin na magpala-vlog kasi alam naman natin na bawal na i-vlog si Bianse, no mga kalingap. Iwasan na lang po yun. Ano lang yun, parang reminder lang yun ni Kalingap Rob. Kung nag-gets nyo yung sinabi niya, so parang nagwa-warning siya kasi marami nga naman yung parating makikita natin na may nagbablog, no, na binablog si Bianse. So yun dapat ang iwasan, especially yung mga nandoon sa diet na
nakikita at nabablog itong si Beyonce, no, mga kalingap. Tayo naman, pag pumunta lang naman tayo ng daet, yun, nagbablog tayo, yung pag may mga event, pero bihira lang naman po yun, no, mga kalingap. So, parang warning lang yun. At saka, halimbawa man na sinabi yun ni Kalingap Rob, syempre, sa magulang pa rin ni Beyonce yung masusunod, no? Kasi alam naman natin, hindi pa naman sure yun na doon siya mag-aaral. Kumbaga, magulang pa rin kung ano yung masusunod, kung ano yung magiging pasya nila, kung sa malayo ba pag-aaralin si Beyonce o doon sa Maynila o doon sa Daet. Magulang pa rin po yung masusunod, hindi yung kung sino yung may gusto lang, no? Hindi naman po ganun yun. Yung sponsor niya ay nandiyan lang naman at nakasupport, di ba? At saka ang gusto nila nandiyan, malapit, no? Siyempre, mas maganda po yung malapit kasi yung pinapasukan naman ni Beyonce dyan is kilalang eskwelahan naman. So, hindi naman siguro dapat na, para sa akin, hindi naman siguro kailangan ilipat pa siya ng ibang eskwelahan kasi yung Lako naman ay kilalang eskwelahan po yan, no, mga kalingap. So, warning lang yun, no? Sa mga palablog dyan kay Beyonce. Iwasan kahit nasa ibang mga beneficiary, no? Iwasan na lang na magpalablog. Kasi yung sinabi na yun ni Kalingap Rob is kung naintindihan nyo at naunawaan nyo yung kanyang sinabi, eh, magigets nyo kung ano yung meaning nung sinabi na yun ni Kalingap Rob, no? Mga Kalingap. So, nasa magulang pa rin yan kung ano yung gusto nila. Siyempre, ang gusto ng magulang, nandyan lang sa malapit at ayaw nila na mapalayo si Beyonce kasi mahirap pag nasa malayo. Siyempre, hindi naman nila masusubaybayan kapag sa malayo nag-aaral, no, mga kalingap. At saka mapapalayo kaya siya kay Eds, no? So, ayan po, no, mga kalingap. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Suportahan po natin Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs at ang inyong lingkod, Gandang Emmy, and support po natin Dr. Lab. So ayan, maraming salamat po at hanggang dito na lamang po muna. God bless po sa atin lahat. Bye-bye!